Okay, so let's start. Let's start. Okay. Sino po dito, tanungin ko muna po kayo, sino po dito yung pagkagising mo pa lang, cellphone na agad ang hinahanap mo? Grabe, no? Cellphone na agad yung hinahanap natin. Minsan hindi ka pa nakakapaghilamos, hindi ka pa nakakapag-toothbrush, di ba? Wala ka pang kahit nga magtanggal ka ng muta hindi mo pa ginagawa Di ba? Pero naka-TikTok ka na. Di ba? Pagising mo pala, gumaganon-ganon ka na. Grabe naman yan. Di ba? Pagkagising mo pa lang, scroll ka na sa Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify. Tama ba, di ba? And araw-araw po, marami po sa atin, o marami po mga bosses, o mga tayo po nakasalamuhan ng mga tao, nagsasabi sa atin kung ano yung tama. Amen ba doon? Sabihin nila, follow your heart. Diba? Sundin mo lang yung puso mo. Do what makes you happy. Gawin mo yung kung ano yung makapagpasaya sa'yo. Amen? Meron pang nagsasabi, your truth is your truth. Ibig sabihin, kung ano ang tama sa'yo, kung ano yung katotohanan sa'yo, yun yung totoo. Ano pa? Yung YOLO. You only live once. Diba? So marami po tayong mga boses na rinig sa atin. Ano yung marami pong tumaatak sa ating pong mga isipan. Kaya lang, ang problema po ganito. Ang daming boses, ang daming opinion, ang daming nakasabing sila po yung tama, pero ang tanong, kanino ba tayo maniniwala? Tinan mo, tabi mo. Naniniwala ka ba dyan? Diba? Sa dami ng voice na naririnig mo, sa dami ng mga opinion na naririnig mo, sa dami ng kasabing sila po ang tama, sino ang paniniwalaan mo? Kailangan mo tanungin yon. Bakit? Kasi po hindi lahat ng viral ay totoo. Hindi lahat ng influencer ay tama. At hindi lahat ng advice ay wise. Amen. In fact, hindi lahat ng trending ay mabuti para sa atin. Nakuha po natin. Kaya nga dahil po doon, kapag tayo po ay bumibili online, di ba? Pag bumibili tayo online, sinecheck natin yung reviews bago tayo bumili. Tama? Bago tayo mag-share ng post, sinecheck muna natin kung legit ba yun. So yung mga bagay na yun, ibig sabihin, minsan, we are so, ang tawag doon, medyo mikuloso tayo pagdating sa mga bagay. Minsan, pipiliin mo yung pakikinggan mo, pipiliin mo yung panonoorin mo, pipiliin mo yung kakausapin mo. Kaya lang, ang nakakalungkot isipin, yung people, madalas or minsan, pagdating sa Bible, nagdududa na agad ang marami kahit hindi pa naman ito nababasa. Di ba? Kahit hindi pa nababasa yon, nagdududa na yung marami. Nasabi ng iba, luma na yan, outdated na yan, tao lang naman ang sumulat niyan. Hindi na applicable yan sa generation natin. Pero ang katotohanan, iba po ang sinasabi ng Scripture. At sa pag-usapan natin ngayon, merong sinabi itong tao na ito sa kanya pong disciple na napaka-importanteng tignan po natin. So open your Bible with me on 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to 17. 2 Timothy chapter 2 verse 3 verse 16 hanggang 17. Basahin ko po ito sa salita ng Diyos version. Sabi po diyan, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagtuturo, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat na mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng Kanya pong salita. Tayo ay masumagit na manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Lord, sa iyong pagkikinig, pag-aaral na po sa ita, dalangin ko o Diyos ang patuloy mong pagsama po sa amin, ang iyong pong karunungan, ang siya po niyong ibaba sa aming pong buhay. Tayahan niyo pong banal na Espiritu, Panginoon, ang magpalinaw po sa amin ng aming pong pag-uusapan na maintindihan po namin ito lahat, Panginoon. Lord,
Hayaan mo na i-transform kami, baguhin kami nito, Panginoon. At iniwala po kami, Panginoon, na patuloy ka nagtuturo sa amin, Panginoon, ng bago sa aming pong mga buhay. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na kami po ilalabas sa simbahan na ito, hindi kami nabago ng iyong pong salita. Lord, bilang iyong pong lingkod, gamitin mo lamang po ako bilang vessel ngayong pong oras na ito. Panginoon, ikaw po yung maitaas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17, sabi doon ulitin ko, basahin ko ulit. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagkasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So let me give you a brief background ng pag-uusapan natin ngayong pong oras na ito. Alam niyo po, ito pong sulat po na ito kay Timothy. By the way, ito po ay sulat ni Paul kay Timoteo. Si Paul po ay, alam na po natin, isang apostol ng Panginoong Jesucristo, and si Timothy yung kanya pong disciple. At si Timothy po ay isang batang pastor na kung saan talagang mahal na mahal ni Paul. At ito pong sulat po na ito ni Apostol Paul kay Timothy, ito po sinulat niya nung panahon na siya po ay nasa kulungan. At siya po ay alam niya malapit siya mamatay dito. At ito po yung isa sa mga final words ni Paul kay Timothy. At again, sabi ko nga po, si Timothy po ay isang batang pastor na kung saan, batang leader, na kung saan napapaligiran po siya ng mga false teachings, ng mga maling paniniwala, ng isang kultura na kung saan hinihila yung mga tao palayo sa Diyos. Ulitin ko. Si Timothy po ay isang kabataan. Regardless kung siya po ay pastor, leader, kabataan po si Timothy. Kung di po nagkakamali, around 20 plus si Timothy that time. Okay? Siya po ay napaligiran ng mga false teaching, mga maling aral, ng mga maling paniniwala at isang kultura na inilalayo ang mga tao sa Diyos. Sounds familiar? Familiar po ba yung mga binabanggit ko? Di ba? It's the same with our generation today. Different generations, same problem. Maraming boses, maraming opinion, maraming paniniwala, maraming nagkasabing ito ang totoo. Pero kagaya ng tanong ko, sino ka maniniwala? Sino paniniwalaan mo? Sino pakikinggan mo? Kaya nga bilang batang pastor, bilang kabataan, na madaling masway, madaling matangay, umamin na kayo. Actually, totoo naman talaga eh. Kaya lagi ko binabanggit, your years, itong moment na ito, itong bracket na ito, crucial ito para sa inyo. Crucial ito para sa mga kabataan na katulad natin. Sumama na ako, syempre. Diba? Kasi dito lahat eh. Dito mo subukan yung mga bagay na hindi mo subukan before. Dito mo kukunin kasi legal age ka na. Nakuha natin? Pwede kang gumawa ng isang bagay na kung saan hindi ka naman, alam mo yon, pwedeng hindi ka pasakop ng batas. Tama ba? High school, pa-college, crucial. Same generation, different generation, same problem. Same with us. Kaya nga bilang batang pastor at bilang mentor, sinabi ni Paul kay Timothy ang isang bagay, sa kabila na nakapalibot sa'yo, panghawakan mo yung salita ng Diyos. Panghawakan mo yung salita ng Diyos. Bakit? It's simply because when everything changes, listen to this very carefully,
When everything changes, God's word doesn't. Pagbago na ang lahat, pero sa salita ng Diyos, hindi magbabago yun. Kaya nga yung standard, hindi magbabago yung standard ng Diyos. Pag-usapan natin mamaya yun. Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, Nak, kahit ano man yung nandiyan sa lugar mo, kahit na ano man yung nasa paligid mo, kahit na kung maraming opinion man, mukha man silang tama, panghawakan mo pa rin yung salita ng Diyos. Kasi magbago ang lahat, yung salita ng Diyos, hindi magbabago yun. Yun pa rin yun. Tingnan mo katabi mo. Maniwala ka sa akin, magbabago yan. Nagbabago yan. Di ba? Ngayon, kaibigan mo siya ngayon. Sunod, hindi mo na kaibigan yan. Joke lang. Yeah. So, ibig sabihin, sinasabi lang ni Apostol Pablo kay Timothy, pagkatiwalaan mo yung salita ng Diyos. Pagkatiwalaan mo ang salita ng Panginoon. Pero, ang tanong, bakit ba natin pagkakatiwalaan yung Biblia? Kasi mostly alam na natin lahat ng Bible eh. Amen po ba? Tama? Sino dito ang alam ng Bible? Taas kamay. Di ba? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano meron kayo? Quran? Hindi, baka lang meron kayo. Ba't natin pagkakatiwalaan yung Biblia? At bakit ba natin dapat buuin yung ating pong buhay sa Bible sa sinasabi ng Diyos? Kaya po samahan niyo ko ngayong hapon na ito sa ating pong mensahe na may pinamagatang More Than Just a Book. Okay? More than just a book. Para sa ating pong super book series, week 1 topic, More Than Just a Book. Why the Bible is reliable? Bakit ba maaasahan yung Biblia? Bakit ba natin pagkakatiwalaan ng Biblia? And sa passage natin ngayon, meron 3 reason ang binanggit ni Apostol Pablo. Sino po dito ang handang malaman to magsabi ng malakas na amen? Grabe. Sabi mo sa tayo mo, wag mo akong guguluhin, ha? Okay? Naka-animation ba yan, Nak? So kung hindi naka-animation yan, sige. Number 1, sabi sa verse 16, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, sabi sa NIV. All scripture is God-breathed. So bakit ba natin pagkakatiwalaan ng Biblia? Why is the Bible reliable? Bakit ba maaasahan ang Biblia? Number 1, because the Bible is inspired. Sabi niyo nga po, inspired. Sabi niyo nga po, isa ba? It's inspired. Yan. Okay? Sabi doon, all scripture. Sabi niyo nga po, all. Di ba? Pansin natin yun, sinabi doon, all. Hindi, sabihin, hindi lang yung mga verses na gusto mo, hindi lang yung mga comforting na verses yung gugustuhin mo o yung babasahin mo, o hindi lang yung pasok sa opinion mo ang gugustuhin mo. Or hindi lang pasok sa opinion mo, yung inspired. Ibig sabihin, lahat ng scripture is inspired. Kaya nga sabi doon, all scripture is God-breathed. Pastor, ano ba yung sabihin ng God-breathed? Ang God-breathed, sa Greek word is theopneustos. Sige na, next slide. Theopneustos. Pag sinabing theopneustos, dalawa po ang ibig sabihin yan. Dalawa pong Greek word na pinagsama. Isang theo, isang neo. Okay? Isang neo. Ang theos po means God, and neo is to breathe or blow, hingahan, or wind. Okay? Diyan din galing po yung pneuma. Sabihin, spirit. Okay? So, ibig sabihin po, yung theopneustos, ibig sabihin is God-breathed. Hiningahan po talaga ng Diyos. O ang Espiritu ng Diyos ay nandoon
So in simple words, class, para ako nagtuturo ng bibliology. In simple words, young people, ang Biblia po ay galing sa Diyos. Sabi mo sa tayo mo, galing yun sa Diyos. Galing kay Lord yun, galing sa Diyos yun. Pwede mo sabihin sa akin, di ba pastor, gawa lang naman ng tao yan, ang nagsulat niyan tao? Siguro. Pwede. Tama naman po kayo na ang tao po ang nagsulat pala ng Biblia. At sa mga tao po ngayon, iba't iba po sila ng personality, iba't iba po sila ng background, iba-iba sila ng mga writing styles. Kamapasin nyo, sa Biblia may literature, merong narration, narrative, sabihin kwento, merong poetry, merong prophetic, iba't iba, merong songs. Ibig sabihin, iba-iba ng literary styles, iba-iba ng pagkakasulat, pero behind, sa likod ng mga human authors na ito, sa likod ng mga sumulat ng Biblia na ito, ay ang Diyos na gumagawa o kumikilos through the Holy Spirit. Kaya nga sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 21, people spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Nagsasalita mula sa Diyos, okay, as they were carried along by the Holy Spirit. Kinilala po iyon ng New Testament na walang ibang sumulat o ginamit po ng Panginoon ang mga taong ito para isulat yung dapat isulat sa magitan ng banal na Espiritu. So yes, totoo po yun, na tao po ang nagsulat nito. But God is its ultimate source. Tao ang sumulat, pero ang pinaka-source po noon ay ang Diyos. Just like preaching. Ako po ang nagsasalita, pero God can use my words to speak to you. Pwede akong gamitin ng Diyos ngayon para kausapin ka. Sabihin, human speaker, divine source. Naunawaan po natin? Kaya nga po, young people, dapat ang ating pong pananampalataya ay hindi po dapat, kasi sabi ni pastor, kasi sabi ng parents ko, kasi ganito yung church namin. Dapat hindi po ganon. Dapat ang foundation ng ating pong pananampalataya ay ano ba ang sinasabi ng Diyos. Amen? Dapat ang pundasyon, ulitin ko, ang pundasyon dapat ng ating pananampalataya ay ano ba ang sinasabi ng Diyos. Kaya lagi ko po itong binabanggit Every decision that you will make, every decision that you will make, every move you make, ano ba sinasabi ng Diyos? Kasi po, pag nagkamali ka, pwedeng hindi ka makatayo ulit Pwedeng habang buhay ka na nakadapa. Pwedeng piliin nga habang buhay nakadapa na lang Pero pwedeng piliin tumayo. Pero the mere fact na sana hindi ka naman umabot sa pagkadapa. Kung inalam mo lang, ano bang sinasabi ng Diyos? Di ba? Kaya nga minsan, di ba? Minsan marami po sa atin na heartbroken Kahit di pa naman sabihin ni Lord, go na. Nag-go ka kagad. Diba? Well, pwede. Pwede rin namang hindi mo sinunod si Lord at pwede rin namang hanggang habang buhay kayo doon. Pero hindi ko man sigurado kung magiging okay ang takbo. Hindi ko rin sigurado kung andito pa kayo. Kasi I've seen a lot of young people na hindi sinunod kung ano sinabi ng Diyos na wala na rito sa church. Sa una, nandito pa sila Pero kalaunan, naunawaan po natin, dapat ang foundation natin, what has God said? Amen?
Kaya nga, and bakit ba napakaganda rin ng Biblia? Bakit ba inspired ang Bible? Bakit ba dapat na ito yung ating maging ultimate source o foundation natin? Think about our generation today, young people. Di ba? Lahat nagbabago. Sabi ko nga po sa inyo, yung katabi mo, pwede magbago yan. Pwedeng mahal ka niyan ngayon, pero bukas hindi na. Pwedeng best friend kayo ngayon, pwedeng bukas magkaaway na kayo. Di ba? That's true. Kasi nagbabago po ang lahat. Everything's changed. Ang trend nagbabago. Ang fashion nagbabago. Ang slang nagbabago. Alam niyo yung slang? Yung wordings natin, di ba? No cap. Di ba? No cap. Ano ba sabihin nun? Okay lang yun, di ba? Tama, pinahirapan niyo po yung sarili niyo. No cap. Okay lang sa amin yun. Di ba? Nagbabago yung language natin. Yung technology natin nagbabago. Social media nagbabago. Pero ang salita ng Diyos, maniwala po kayo, hindi nagbabago yun. Amen? It doesn't need an update. Hindi nag-update ang salita ng Diyos. Isaiah 40 verse 8. Sabi doon, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Sabi niya, malanta na lahat. Malanta na ang bulaklak, malanta na ang mga damo, pero ang word ng Panginoon ay mananatili forever. Amen? Magbago man ang kultura, mananatili pa rin ang word ng Panginoon. Magbago man ang opinion ng mga tao, mananatili pa rin yung word ng Panginoon. Magbago man ang feelings ng mga tao, God's word remains. Kaya nga dapat po, hindi natin binabago. Pakinggan nyo ito mabuti. Kaya po dapat, dahil sabi ko nga, sa kabila ng pagbabago ng lahat, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Kaya nga po, hindi natin dapat binabago yung Bible para mag-fit sa lifestyle natin. Huwag mong baguhin ang Biblia para mag-fit sa feeling mo. Huwag mong baguhin yung Biblia para mag-fit sa opinion mo. Nakuha natin. Pastor, pwede naman na ako talaga magjowa kahit 16 pa lang ako eh. Di ba si Mary nga oh? Bata pa lang oh. Asawa na. Iba kultura nila eh. Nakuha natin. So hindi mo dapat binabago yung Bible para mag-fit sa'yo. We allow the Bible to change our lives. Yun ang dapat mong ginagawa. Hayaan mo ang Biblia na baguhin ka mismo. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. But the real problem is this. Ang problema, sabi ko nga kayo, di ba, we've surrounded by many voices. Maraming boses na ang nakapaligid sa atin. Kaibigan mo may opinion. Ang social media may opinion. Ang influencers may mga opinion. Feelings mo may opinion. Ang nakakalungkot lang, lahat na ng opinion, lahat ng boses na yon, pinakikinggan mo except kay Lord. Tama? Di ba? Mas pinakinggan mo pa nga yung kaibigan mo kaysa kay Lord eh. Mas pinakinggan mo pa nga yung boyfriend mo, girlfriend mo kaysa kay Lord eh. Ano po natin? We listen to all of them except God. Samantalang inasabi, inspired do, galing kay Lord yung Biblia. Sino nag-devotion dito? Parang dalawa lang ata yung narinig ko. Nakuha natin.
Now, ang tanong ko, kaninong boses yung naghuhubog ng buhay mo ngayon? Kaninong boses? Whose voice is shaping your life? Ba't ko sinabi to? Because remember this, young people, what you really listen to will eventually affect how you think. What you repeatedly listen to will eventually affect how you think. Kung ano yung paulit-ulit mong pinakinggan, eventually maapektuhan yan yung iniisip mo. And how you think will eventually affect how you live. Kung ano yung paulit-ulit mong pinakikinggan, ano yung paulit-ulit mong pinapasok sa isipan mo, makakapekto yan sa iyong pag-iisip. At ang thinking mo, kung paano ka mag-isip, eventually, makakapekto yan sa kung paano ka mamuhay. Pansinin nyo, di ba kahit ano mo lamang bawal, sinusunggaban mo pa rin. Alam mo nang bawal yun eh. Marami nang nadisgrasya, tumatawid ka pa din. Alam mo na pwede kang magkasakit, pwede kang magkaroon ng kung ano-ano mang sakit dyan, sige, inom ka pa din. Sige, yosi ka pa din. Sige, vape ka pa din. Bakit? Oh, I don't judge you. Hindi ko kayo ginajudge. But let me preach this. Alam niyo kung bakit? It's because of all the voices that you will listen to. Normal na kayo sa inyo eh. Normal lang naman niya, kaya gagawin namin yan. Tanggap naman ng lipunan yan. Sabihin pa nga nila buti pa nga sa labas eh. Tanggap eh. Sa church, hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang standard ng church ay yung salita ng Lord. Ang standard ko ay ang salita ng Panginoon. Ang pundasyon ko ay salita ng Panginoon. What you repeatedly listen to will eventually affect how you think. And how you think will eventually affect how you live. Pansinin nyo, you can spend 3 hours, 3 oras kakastrol sa Facebook. Kaya mo yun eh. Kahit nga buong araw, kaya mo mag-scroll sa Facebook eh. TikTok, Instagram. Pero sabihin mo pa rin, wala akong time para sa Bible. Wala akong time para sa Word of God. But let me tell you this, young people. Ang katotohanan, you don't have time problem. Wala ka naman talagang time problem eh. Alam mo ang problema mo? Priority problem. Di ba? Priority problem. Bakit? You will always have time for something. Like kang may oras para sa isang bagay. Oras sa Facebook, oras sa school, oras sa work, oras sa family, oras sa friends, oras sa walking, oras sa running, eating, watching, streaming. Like kang may oras for something. Pero ang question ko, ano yung unang kumukuha ng attention mo? So technically, wala kang problema sa oras. Ang problema mo, priority. Nakuha natin. So again, kung ang Bible talaga is God-breathed, hiningahan ng Diyos galing kay Lord mismo, itong Bible na ito, anong dapat natin gawin? Simple lang, basahin mo, paniwalaan mo, isa pamuhay mo. Read it, believe it, then live it. Try mo. Try mo lang, simple lang naman ngayong week na ito.
Hindi ko naman sasabi mo na kayong mag-TikTok eh. Kung na kayong mag-ganon. Hindi ko sabi muna kayo mag-Facebook. Hindi ko sabi muna kayo mag-Instagram. Mag-YouTube. Pero pwede po ba? Try mo lang ngayong week. Bago ka mag-TikTok, Bible muna. Bago ka mag-Instagram, Bible muna. Bago ka mag-YouTube, Bible muna. Bago ka mag-check ng notification sa Facebook mo, Bible muna. Kahit 10 to 15 minutes lang. 10 to 15 minutes, magbasa ka, isipin mo mabuti, then pray for it. Then tanungin mo yung sarili mo, Lord, ano ba yung gusto mong ipakita sa akin dito at ano ba yung gusto mong gawin ko dito? Simple. Hindi po ba kayo nakataka? Although na si Lord is a jealous God, alam niyo bang seloso si Lord? O hindi nyo alam? Ako ngayon, sabihin ko sa inyo, seloso si Lord. Diba kaya nga sabi sa Ten Commandments, there will be no other God before me. Ako lang. Seloso po si Lord. Pero despite ng pagiging seloso ni Lord, hindi naman niya hiningi yung buong oras mo. Tama? Pero isipin mo, your work, your school, your relationship always demands all of your time. Daming kahati ni Lord, no? Pero si Lord hindi nag-demand sa'yo ng oras. Minsan pa nga, parang nagmamakawa pa nga si Lord sa'yo eh. Nak, buksan mo na yung Biblia mo. Bugahan mo yung tinamon, daming usok niyan. Daming alikabok niyan. Di ba? Nak, buksan mo na yung Bible mo, kabibili mo pa yan, 2,000 pa yan. 2026 na. Ay, sobra na pa yung 2,000. Sabi natin, 2023 mo pa binili yan. 3 years mo nang hindi binubuksan yan, nak. Tinan mo yung papel, oh. Diretso pa din. Di ba? Sulatan mo naman yan, nak. Highlightan mo naman yan. 10 to 15 minutes per day. And literally, kahit gusto ko kayong mag-devotion, talagang commitment kasi yun eh. Pero, all I'm saying is, just a 10 to 15 minutes Bible reading. Then pray for it. Then pray for it. Bakit? Kasi ang goal po natin dito, next slide. Because our goal isn't just to become young people who know a lot of Bible verses. Ang goal kasi natin dito ay hindi po yung kayo po ay magkaroon ng maraming alam na Bible verses. We want to become young people who know God's voice, trust His truth, and live by His word. Alam mo kung kay Lord ba yun o hindi. Pagkatiwalaan mo yung kanyang katotohanan at mamuhay ka ayon sa kanyang salita. Because we don't just read the Bible to know more. Huwag ka magbasa lang ng Biblia para lang magkaroon ka ng kaalaman. Read it to become more like Christ. Ngayon katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. So start your day with God's voice. No, simulan mo yung araw mo kasama ang salita ng Panginoon bago maniwala ka. Bago yung mundo nakausapin ka. Maniwala ka. Dahil kapag naunang kausapin ka ng mundo, maniwala ka, hindi mo nakakausapin si Lord. Hindi mo na pakikinggan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Because the Bible is inspired. It is the very word of God. Kaya alam itong pagkatiwalaan, kasi si Lord yun eh. Hindi naman sa akin galing yun eh. Lahat na sinasabi ko po sa inyo dito, hindi man sa akin galing yun. Galing kay sa Biblia yun, galing kay Lord yun. Amen. The Bible is inspired. Pangalawa,
sabi sa verse 16, lapit na daw ako mag-time eh. Sabi sa verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, bakit ba maaasahan o dapat natin pagkatiwalaan ng Biblia? Una, because the Bible is what? Inspired. Pangalawa, the Bible is useful. Sabi niyo nga po, useful. Ang useful po dito sa Greek word is opelimos. When we say opelimos, it means useful, beneficial, profitable, or helpful. Yan ang ibig sabihin. Next slide. Yan ang ibig sabihin yan. Opelimos, it means useful, beneficial, profitable, and helpful. Sabihin, magagamit mo, may benefit sa'yo yan, profitable yan, pwede kang magkaroon ng profit, at makatulong sa'yo. In other words, hindi lang po totoo yung Biblia. Useful din yung Biblia. May paggagamitan ka nito. And in fact, hindi naman po binigay ni Lord itong salita ng Panginoon, again, para magkaroon tayo ng maraming kaalaman or maraming Bible verses. Kung hindi binigay niya po ito para baguhin kung paano tayo mag-isip, baguhin kung paano tayo mamuhay, at papaano tayo mag-respond mismo sa buhay. Amen? O isipin nyo, pwede ka magkaroon ng sarili mong basketball. Tama? Pero it doesn't mean basketball player ka na. Sige, isipin nyo mabuti. Pwede ka bumili ng bola, pero it doesn't mean basketball player ka na. Pwede ka magkaroon ng sarili mong gitara, pero it doesn't mean musician ka na. Tama? At maniwala ka, pwede ka magkaroon ng kung ilan man gusto mong Biblia, kahit 5, bumili ka. Pero hindi automatic magiging spiritually mature ka. Unawaan natin. Bakit? Hindi mo ginagamit eh. Paano ka magmamature? Bumili ka gitara, di mo mang kinakaskas. Nakastambay lang doon. Bumili ka ng bola. Bumili ka ng bagong running shoes, di ka naman tumatakbo. Nakuha po natin. Why? Because the power of God's Word isn't just possessing it. Ba't ko sinabi na kahit magkaroon ka ng 5 Biblia, hindi ka pa yung spiritually mature? Kasi ang kapangyarihan po ng God's Word ay hindi sa pamamagitan ng kung paano mo lang ito makukuha. It is allowing it to work in you. Let me repeat, the power of God's Word isn't just in possessing it. It's in allowing it to work in you. Ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay hindi mo makukuha kapag nakuha mo lang yung Biblia. Kung hindi, hahayaan mo ito na magtrabaho sa'yo. Yun po ang ibig sabihin. Sabihin, gamitin mo yung word ng Panginoon. Gamitin mo yung salita ng Diyos. Now, paano ba siya magiging useful? Yun ang tanong eh. Paano ba siya magiging useful? Saan ba gagamitin ang Biblia? Nabi, apat na nakatangian o 4 na pagkakagamit. Una, the Bible is useful for teaching. Sabi niyo nga po, teaching. Tinuturuan tayo ng Biblia, lalo na po, tinuturuan tayo kung ano yung tama. Amen. Tinuturo niya dito kung ano yung totoo at nagbibigay ito ng direksyon sa atin. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. So ang salita ng Panginoon ay isang lampara sa iyong paanan at ilaw sa iyong dadaanan. Bakit? Kasi katotohanan, yung people, gusto natin kasi makita o gusto natin ipakita ng Diyos sa atin, ano ba yung magiging future natin? Tama? Lord, ano bang gusto mo sa aking buhay? Lord, sino ba ang mapangasawa ko? Lord, ano ba yung career ko? Lord, saan ba ako 5 years from now? Pero ang katotohanan po,
yung mga katanungan natin, ano totoo, sometimes, hindi naman po talaga pinapakita ni Lord yung buong picture. Minsan hindi pinapakita ni Lord yung buong dadaanan mo. Ang ipapakita niya sa'yo, He simply gives you enough light for the next step. Sapat na ilaw para sa susunod mong hakbangin. Remember this, God's Word may not show you everything about tomorrow, but it gives you enough truth to walk faithfully today. Kaya nga tuturuan ka, hayaan mong turuan ka ng Diyos. Hayaan mong turuan ka ng Panginoon. Sino dito gustong magkaroon ng pamilya? Taas kamay. Balang araw. Diba? Sino gustong magkaanak? Diba? Nang may asawa. Di, malay ko ba, gusto niyo, pangarap niyo maging single mom o single dad eh. Diba? So, halimbawa, gano'n, gusto mo magkaroon ng pamilya. Paano ka magiging mabuting asawa? Paano ka magiging mabuting magulang? O to, tayo mga kabataan pa, paano ka magiging mabuting anak? Sino ito anak lang pero di mabuti? Pwede kasi, no? Sino mabuting anak? Iyo, grabe talaga. Pasinungaling. Joke lang. Diba? Mayaan mo turuan ka ng Biblia. Kasi nandun eh. Nandun mismo. Amen? So the Bible is useful for teaching. Pangalawa, the Bible is useful for rebuking. So hindi ka lang tuturuan nito kung ano yung tama, tuturuan ka rin nito kung ano yung mali. Rebuke or reproof means exposing or bringing something wrong to light. Ay sabihin ng rebuke, ito ay yung pagpapakita o pag-expose ng isang bagay o isang kamalian para malantad, para makita. Okay? And honestly speaking, ito po yung part na usually ayaw natin. Di ba? Ayaw natin, bakit? Sus, bilang kabataan, kapasaway ka ba? Hindi ka kapasaway, pasaway nga tayo eh. Ayaw natin na nasaway tayo. Ang kabataan, pasaway yan. Agree? Oh. Lakas yun. Amen. Ito yung usually na ayaw natin. Itong part ng rebuking. Because we don't have a problem with God's Word until God's Word has a problem with us. Wala tayong problema sa salita ng Diyos eh. Di ba? Until may problema sa atin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang Bible, sabihin nito kung ano yung pagkakamali mo sa buhay. Minsan pa naman ayaw natin, no? Ayaw mong tanggaping mali ka. Tama? Habang nagbabasa kayo, papakita nito yung mga hindi mo dapat gawin. At ipaparealize ito yung mga mali sa'yo. Grabe, sakit na, no? Sa gawa, sa pagkatao mo at sa maging sa isip mo. Ayaw mo nito. Pero alam niya po, let me say this to you. Ang salita po ng Diyos, hindi po niyan ine-expose yung kasalanan natin para i-destroy ka, para sirain ka. Ine-expose niyan yung kasalanan mo para nang sa ganon, ma-restore ka ng Diyos. Amen. Kasi ang katotohanan, paano ka naman talaga gagaling kung hindi mo ma-expose yung sakit mo? Panawaan natin. Alam mo, nang bigyan kita ng gamot sa ubo, nagkatae ka. O sige, paano ka gagaling? Di ba? Hindi kasi na-expose eh. O ngayon, pag nakita mo, may problema pala ako saan? Problema pala ako sa tiyan ko. O di ngayon, aamin ka, may problema ka sa tiyan mo. So ngayon, ang recommendation ngayon ng doktor sa'yo, gamot sa tiyan.
Amen. Alam niyo po kaya karamihan po sa mga kabataan or sa maraming mga tao, maraming mga Kristiyano ay hindi nare-restore kasi ayaw magpa-expose. Ayaw magpa-expose. Kaya ang ulitin ko, the Bible is useful for rebuking. Kasi pwede naman nilang makita na yung mga tao na mali pa rin nagawa nila. Di pwede mong gamitin ngayon yung Biblia para ipakita sa kanila, mali ang ginawa mo Nasa sa kanya na yun, kung tatanggapin niya ba yun o hindi. So pwede mong gamitin yun. The Bible is useful for rebuking. Pero magkaiba po ingat po kayo. Kasi baka mamaya hindi na rebuking yung ginagawa mo, condemnation na. Ingat lang po. Okay? Baka hindi mo na re-rebuke. Baka minuhusgahan mo na talaga silang tuluyan. Okay? So pangatlo, the Bible is useful for correcting. Sabi niya po, correcting. So ibig sabihin, pag pinakita sa'yo ng Bible kung ano yung mali, hindi lang nito tuturuan ka kung ano yung tama, hindi ka lang nito ipapakita sa'yo kung ano yung mali mo, okay? Ang Bible din po ay itatama yung mali mo. Yun yung kagandahan sa Biblia. Pagka tinignan nyo po ito sa original na word nito, ito po yung parang idea na sinaset mo yung isang bagay na tumuwid siya. Okay? Or inire-restore mo yung isang bagay sa tamang posisyon. Yan ang ibig sabihin ng correcting. Isipin nyo yung GPS. Okay? Sino dito alam yung GPS? Hindi yung GPS. Waze, Google Map, yan. Yan lang. Di ba? Pagka ikaw, gumagamit ka ng Google Map, Waze, kapag nagkamali ka ng daan, sasabihin niya sa'yo, depende kung 300. Pag sinabi niyang mali ka ng daan, pag nagkamali ka ng daan, sabi niya, mag-U-turn ka, mali ka ng daan, making a U-turn. Ibig sabihin, hindi ka na inusulto noon na, tanga mo naman, ba't ka dumiretso, U-turn. Sa kabila nga Hindi ka noon. Hindi ka inusulto ng pag sinabihan ka. Sabihin lang noon, tinutulungan ka lang niyang, makabalik. Tinutulungan ka lang niyang, bumalik sa tamang mong daraanan. Ganun po yung ginagawa ng Biblia po sa atin. So kapag sinabi ng Panginoon, you have to stop. Pag sinabi ng Panginoon na you have to let go. Pag sinabi ng Panginoon na you have to repent. Pag sinabi ng Panginoon, you have to turn around, umikot ka, ay hindi ibig sabihin, galit sa'yo si Lord. Sinasabi niya yun sa'yo kasi mahal ka niya. Proverbs chapter 3, verse 12. Sabi doon, the Lord disciplines the one He loves. Kaya minsan may mga correction po sa atin, hindi dahil inis sa'yo ang Diyos. Hindi dahil inis sa'yo yung leader mo. Hindi dahil inis sa'yo yung pastor mo. Galit siya sa'yo. Kundi mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng leader mo, mahal ka ng pastor mo. Kaya ka kinokorek. Ngayon, nasa inyo na kung kapakorek ka ba o hindi. Because God's correction is not rejection. God's correction is restoration. Di ba? Paano kung hindi ka na-rebuke? Paano kung hindi na-expose yung kasalanan mo? Tingin mo makakabalik ka? Tingin mo makokorek ka? Nakuha natin. Pang-apat is the Bible is useful for training in righteousness. Sabi niyo nga po, training. Isipin niyo po isang atleta. Di ba? Hindi ka naman siguro magiging malakas after ng one workout. Subukan mo, workout ka, di ba? Workout ka. Tapos subukan mo yung binuhat ni Heidelin Diaz. Ewan ko lang kung hindi ka mamatay. Di ba? Ang gagawin mo para mabuhat mo yung binuhat ni Heidelin Diaz or para magawa mo yung dalawang gold medal ni Kuya Andoy. Ni Carlos Yulo. Yan. We have Carlos Yulo here. Yan. Carlos Ulo. Yan.
Di ba? You have to train again and again and again and again and again and again. Kailangan mo mag-train na mag-train. It's the same with us following Jesus. Kagaya ng pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan natin matrain. Kaya ngayong ayaw sa training, paniwala kayo. Pag sinabing, may training tayo sa ganun, ay, mahal naman yan. O, bahala ka. Diba? Sabi nila, ba't kaya sa church lagi may bayad? May bayad. Tanungin mo school mo, bakit lagi may bayad? Sa school, hindi ka nagreklamo, may bayad. Sa church, magreklamo kasi may bayad. Tindi mo pala. De, joke lang. Kaya tayo may bayad kasi may kuryente, aircon, di ba? Pakain, di ba? Wala na pong libre. Lagi ko nang sabi, di ba? Walang libre. Kahit yung salvation natin, hindi libre yun. Maniwala kayo. Libreng napunta sa atin, pero binayaran yun ni Lord. So, walang libre. Nakuha po natin? Di ba? So, it's the same with following Jesus. Ang spiritual maturity, hindi nangyayari yan overnight. Di ba? Hindi yung tipong tinanggap po si Lord ngayon bilang Lord and Savior mo. Lord, I accept you as my Lord and Savior, Jesus. Tinatanggap kita bilang Lord and Savior ko. Pagkakatulog mo, grabe, mature na ako spiritually. Hindi na ako matampuin. Hindi na ako magagalitin. Di ba? Ang spiritual maturity, it doesn't happen overnight. Nangyayari yon sa araw-araw na pagsuko mo sa salita ng Diyos. Kaya nga importante yung pagbabasa ng Biblia. Importante yung devotion po natin. Nanawaan po natin, Psalm 119 verse 9. Ano sabi doon? Training in righteousness. Pagtitrain sa katuwiran. Tingnan nyo ito, Psalm 119 verse 9. How can a young person stay on the path of purity? Paano mananatili ang isang kabataan sa path ng purity? Problema ba ngayon yan? Problema hindi. Hindi problema ngayon. Grabe naman talaga. Anong generation kayo? Problema natin yan, di ba? Impurity. Hindi lang naman sexual thing yan eh. Dami ng loko-loko sa labas. Recently lang, di ba? Kailan ba yun? Parang nabalitaan namin, pinabasa ko kay Nanay First sa ninyo. 13 years old ata, sinaksak yung kaklase niyang 14. Nakakita niyo ba sa Facebook yon? Nabalita yun sa Facebook. Kinaksak. Usapin ng purity yun. Corruption natin, usapin ng purity yun. So how can a young person stay on the path of purity? Anong sagot ng Biblia? Paano ka magiging pure? Magiging pure. Paano ka manatili sa purity? Ang sagot? By living according to your word. Sa pamumuhay ayon sa iyong salita. Kaya ang usapin, kaya ako naniniwala ako, gusto nating matanggal yung corruption o ano man ang meron dito, batayan, sa ano man, ibalik niyo yung values education sa school. Maging mataas yung ating morality. Tayo mga kabataan, huwag tayong matakot na sabihin kung ano yung tama. By living according to your word. James 1:22 says, do not merely listen to the word. Anong sabi ng Bible? Huwag mo lang hayaan na makinig ka lang ng salita ng Diyos. Anong sabi doon? Do what it says. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, gawin mo. Nakuha natin. Kaya nga po ang tanong, hindi kung gaano na karami yung alam mo sa Biblia. And I will tell you honestly, bilang isang pastor, hindi naman po talaga ako sobrang maalam sa Biblia eh. Dahil I'm still learning.
Hindi lahat alam kong lahat ng verses, hindi ko alam lahat ng verses. Basta alam ko sinabi ng Bible yon. Pero yung specific na verses, hindi ko alam kung saan makikita yun. Ang question kasi dito, hindi kung gaano karaming alam mo pagdating sa Biblia. Ang question is, napapamuhay mo ba yung salita ng Diyos? Kasi you may know a lot sa Biblia. Pwedeng marami kang alam sa Bible. Baka mas marami ka pang alam kaya sa akin. Pwedeng marami kang alam pagdating sa salita ng Diyos, pero hindi mo pinapamuhay yung salita ng Diyos. Magkaiba yun. Magkaiba yung alam mo lang sa pinamumuhay mo yung salita ng Diyos. Nakuha natin. So as we apply this week, habang nagbabasa ka ng Biblia, kapag binasa mo yung Biblia, wag mo lang i-ask, wag mo lang tanongin sa sarili mo, ano ba sinasabi nito? Ano ba sinasabi ng verse na ito? Tanungin mo rin, ano ba tinuturo sa iyo nito? Kino-correct ba ako nito? Nire-rebuke ba ako nito? May gusto bang baguhin sa akin ito? Ano bang kailangan ko sundin dito? Dahil ang goal po natin, hindi lang naman nabasa mo yung Biblia eh. Ang goal natin ay may mabago sa'yo yung salita ng Diyos sa araw na yon. Amen? Ayan people, let me tell you this. Sometimes, ang salita po ng Panginoon, will tell exactly what you want to hear. Sabihin, ang Biblia po, minsan, ang salita ng Panginoon, sabihin niya sa iyo kung anong gusto mong sabihin. Ay, kung anong gusto niya sabihin sa iyo. Kung ano rin yung gusto mong marinig sa Kanya. Pero minsan, sasabihin din niya kung ano yung kailangan mong mapakinggan. Ulitin ko. Ang word po ng Panginoon, sasabihin niya kung ano yung gusto mong mapakinggan. Pero minsan, sasabihin din niya kung ano yung kailangan mong mapakinggan. Regardless kung ito ba ay okay or hindi para sa'yo. Pero iniwala ako na lahat ng yon, dahil kailangan mapakinggan yon, ibig sabihin, isa ikabubuti mo yon. At kapag ka nangyari yon, huwag mong i-close yung Bible. Minsan may ganun, di ba? Sabi doon, love your enemies, puk, sinarado. Kaaway ko, mamahalin ko. Sarado ko na nga ito. Niloko naman ako ni Lord eh. Pag nangyari yon, don't close the Bible. Manatili ka doon, pakinggan mo siya sabi ng Biblia. Amen? Because sometimes, the clearest evidence, ang pinakamalinaw na evidence na nag-work sa'yo ang salita ng Diyos ay hindi kung gaano ka naging okay pagkabasa mo nun. Hindi, grabe, sarap-sarap itong basahin ni Bible. Niyakaw pa yung Bible eh. Hindi ebidensya yon na nag-work sa'yo si Lord. Usually o minsan, ang pinakamalinaw na ebidensya na nag-work sa'yo ang salita ng Diyos ay yung willingness mong magbago after mong mabasa yon. Sabi ng Diyos, huwag ka masyadong magagalitin. Sabi ng Bible, masyadong matampuhin. Sabi ng Bible, honor your leader. Nakaaway mo leader mo. Away ko nga yan eh. Honor. Nakuha natin, is that you're willing to change. So the Bible is useful. Amen? And lastly, sabi doon sa verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So panghuli and last, bakit maasahan yung Bible? Una, the Bible is inspired. Pangalawa, the Bible is useful. Pangatlo and last, the Bible equips. Sabi nga po, equips.
Ang equip po dito ay galing po sa Greek word na exartizo. Yan, sige next slide. Exartizo. Ang ibig sabihin niyan is fully prepared, properly equipped, and ready for a task. Exartizo. Fully prepared, properly equipped, or ready for a task. Ibig sabihin, sa madaling salita, binigay po ng Diyos yung salita niya para ihanda tayo sa buhay natin at sa work na tinawag niya tayo para doon. God gave us His Word to prepare us for life and for the work He has called us to do. Kasi po, let me tell you this, and very clearly, hindi ka naligtas para umupo lang. Nakilala mo si Jesus kasi may trabaho kang gagawin. So meaning, ang Biblia po, hindi po ito binigay para lang bigyan tayo ng information. Ibinigay po ang Biblia para ihanda tayo sa ating transformation. The Bible don't just inform you, it will transform you. Amen? And by the way, sabi pa doon, so that the servant of God, sa ato naglilingkod sa Diyos, yun nga sabi ko po kanina, it isn't only for pastors and leaders. Hindi na sa mga pastor, sa mga leader yon. Kung ikaw ay belong kay Jesus, kung ikaw ay belong kay Jesus, ikaw ay tinawag ng Diyos. Hindi mo kailangan na maging 40 years old ka muna, hindi mo kailangan na maging 35 ka muna, at hindi mo kailangan na maging kasing edad ko na 28. Pati ka nang iniwalan. Diba? Hindi nyo kailangan maging sobrang edad mo pa para lang, alam mo yon, para lang tawagin ka ni Lord. You can start now. At the age of 16, at the age of 17, 18, 19, and even at the age of 13, kaya kang tawagin ng Diyos. May nga akong kusap kanina lang to. Sabi ko, papastor ka ba? Sabi ko, nakakapastor ka ba? Wala pa, dad eh. Inaantay ko pa. Ano inaantay mo? wala pang ano sa akin eh. Wala pang tawag sa akin eh. Tsaka marami pa akong kino-consider. Sabi talaga? Buti ka pa marami kang kino-consider pero hindi mo ma-consider yung calling mo kay Lord. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, imposible na pag tinawag ka ni Lord, hindi mo alam yon. Minsan po, we are just making excuses not to do the calling of God. Nasa inyo naman yan eh. So again, hindi mo kailangang tumanda muna. You can start now. And by the way, ang youth ministry, hindi po to waiting room. Hindi to waiting ministry. The youth ministry, this is a training ground. Ako po sa inyo, gawin niyo pong training ground ang youth ministry. No judgment po dito. Sabihin, kung hindi ka pa marunong mag-host, okay lang. Kung hindi ka pa marunong masyadong kumanta, okay lang. Hindi ka masyadong marunong magtog, okay lang. Hindi ka masyadong marunong mag-preach, okay lang. Diyos ko. Si Andoy, si Kuya Jason, si Ate Rayshine, kala niyo ba magagaling magsalita yan? Ngayon lang magagaling yung mga yan. Pero sa simula yan, maniwala po kayo. Training ground. Gawin yung training ground, yung youth ministry. Pwede kayong gamitin ng Diyos.
nanawaan po natin, ang kailangan mo lang mag-decide eh. Kailangan mo lang mag-decide. Because the decisions you make now are shaping the person you're becoming. Kung decision mo ngayon, pinahanda niya yan kung ano magiging ikaw sa future. At yung habits mo na binibuild ngayon, piniprepare yan para sa future mo. At ang salita po ng Diyos ay isa sa mga paraan para i-prepare ka. Amen? Ano pa sabi doon? Sabi pa doon, for every good work, hindi lang po church work, hindi lang Sunday work, every good work, lahat ng mabuting gawa, kahit sa school mo, sa job mo, sa family mo, sa kaibigan mo, sa relationship mo, sa campus, sa trabaho, sa future mo, sa ministry mo, lahat po yon. Lahat yon ay pwedeng maging lugar na pwede mong ma-honor si Lord. Colossians chapter 3 verse 17 says, whatever you do, do it in all the name of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, God's Word prepares you for you to live for Jesus everywhere. Kahit saan ka, hinahanda ka ng Panginoon. Kaya ako naniniwala ako, pag tinawag ka ng Panginoon, posibleng hindi ka handa. Hinahanda ka ng Panginoon, alam mo yan. Isa sa mga ways para ihanda ka ng Panginoon, sa tanan ng Panginoon. Amen? And God's Word equips you to say no and yes. Ini-equip ka ng Diyos, ng salita ng Diyos, for you to say no and yes. Saan? No saan? No sa temptation, no para sa compromise, no para sa peer pressure, no para sa mga ungodly influence. Ina-equip ka niya para to say no. At the same time, it also equip you to say yes. Yes saan? Yes sa serving, yes sa forgiveness, yes sa holiness, yes sa God's calling, and yes to doing good. Sa paggawa ng mabuti. And even Ephesians chapter 2 verse 10, sinabi po yun. 8 up to 10, 8 and 9, sabi doon, for we are saved by grace through our faith. Di ba? Gift yun ni Lord eh. Bakit gift? Para nang sa gano'n, hindi natin pagyabang na tayo naligtas sa pamagitan ng gawa natin. Pero ang sabi doon, sa verse 10, kaya ka naligtas ay para gumawa ng mabuti. So hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Malinaw po yun sa atin. Hindi po ating panibaligtarin yun. Naligtas ka para gumawa ka ng mabuti. So sabihin, you are not only saved from something, you are saved for something. Hindi ka lang nailigtas sa isang bagay, kundi naligtas ka para sa isang bagay. Sabihin, may purpose ka, kaya ka nandito. May purpose ka, kaya ka naligtas. Pwede mo sabihin sa akin ngayon, pastor, medyo bata pa ako eh. Medyo inexperienced pa ako, wala pa akong experience masyado. Or pwede mo sabihin sa akin, pastor, di mo na ako qualified dyan eh. Tandaan po natin that God doesn't call you because you are already ready. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil ready ka na. He equips you as you follow Him. Si Lord naman ang mag-equip sa'yo. Ang kailangan mo lang naman sumunod. Kaya lang ang tanong, paano ka i-equip ni Lord? Paano ka lalagyan ni Lord kung hindi ka naman sumusunod? The Bible equips. Amen? Kaya nga wag mo lang pangarapin, wag ka lang mag-pray, Lord, use me. Pwede man ganun eh, di ba? Maraming sa atin, ganun ang prayer natin, Lord, gamitin mo naman ako. Wag lang sanang ganun, na Lord, use me. You must also pray, Lord, prepare me. Ihanda mo po ako. Why? Because God is more interested in building the person before He builds the platform. Mas interested si Lord na i-build ka muna niya bago siya mag-build ng platform mo. Kaya lang, again, paano kanya i-build kung di ka naman sumusunod? So again, as a challenge each and every one of you, again, as we apply this, huwag mo lang basahin ang Biblia para makatapos ka ng chapter. Amen?
Basahin mo ang Biblia nang meron kang tinatanong, Lord, ano bang gusto mong ihanda ako dito? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong malaman? Ano ba yung mga dapat kong baguhin dito? Ano ba yung dapat kong gawin? Then, kapag natanong mo yan, sinagot yun ni Lord, obey. Sundin mo. Sumunod ka. Why? Because a Bible in your hand can inform you. A Bible in your mind can educate you. But a Bible in your heart and life can transform you. Ang Biblia, sa nasa kamay mo lang, pwede ka lang bigyan ng information. Ang Biblia na nasa utak mo, pwede ka niya ma-educate. Pero ang Biblia, ang salita ng Diyos na nasa puso mo at sa buhay mo, kaya kang baguhin yun. Amen? So why is the Bible totally reliable? Una, because the Bible is inspired. Galing yun sa Diyos. Amen? Pangalawa, the Bible is useful. Kaya kang baguhin ito. And lastly, the Bible equips. Hinahanda ka nito para mamuhay para sa Diyos. Amen? So technically, young people, as I end, ang pinakamabigat, ang pinakamalaking problema po natin ngayon, so this very carefully, ang pinakamalaking problema po natin ngayon ay hindi naman wala tayong Biblia. Wala naman tayong pagkukulang sa salita ng Diyos. Lahat halos may Bible. Amen? Kahit sa mga hotels, may Biblia. Totoo yun. Kahit sa mga hotels, kahit sa mga motels, may Biblia. So the biggest problem today ay hindi wala tayong access sa Biblia. Ang daming Bible. Kahit nga sa internet may Bible, kahit sa phone mo may Bible eh. Merong multiple Bible apps, may printed na Bibles, may audio Bibles, may devotion, may podcast. Sa YouTube. Ganito. Church. So, ang problema, hindi yung availability. Liting ko, ang problema po natin ngayon, hindi dahil hindi available yung Bible. Alam niyo kung anong problema natin ngayon? Appetite. Appetite. Bakit? Kasi may access ka sa Bible eh. Kaya mong mag-access sa salita ng Diyos. Ang tanong, gutom ka ba doon? Uhaw ka ba sa salita ng Diyos? Gusto mo bang basahin yun? So the biggest problem is not the availability, it's our appetite. Ang problema, hindi ka na nagbabasa ng Biblia eh. Hindi ka na uhaw eh. Ang problema, hindi na excited sa word ng Panginoon eh. Baka nga mas excited ka pa sa next episode nung pinapanood mo. Mas excited ka pa doon sa sabihin ng favorite influencer mo. Pero wala tayong excitement pagdating sa salita ng Diyos. That's why my title is More Than Just a Book. Higit ito sa libro. Buti nga minsan yung libro nabubuksan natin eh. Pagka Wattpad, pagka pocketbook, so ba yung pocketbook ngayon? Pagka sa schools, yung mga libro sa schools, pero Bible, malamang hindi na. Hindi lang po binigay ng Diyos ang Biblia, ang salita ng Diyos, para i-decorate lang natin sa bahay natin, sa sakyan natin. Diba? Kasi ginagawang decoration to eh.
Minsan nilalagay doon, saan yung Bible natin? Lagay rin sa may sa bahay natin para proteksyonan tayo ng Panginoon. Ginawang agimat. Sasakyan. Sino may sasakyan po dito? Claim it. Diba? Pero marami na po ako nakita ng sasakyan. May Biblia sa sasakyan eh. May Bible sa sasakyan. Bakit? Protection daw, protection. Pwede mo binabasa. Hindi po ito palamuti. Amen? Hindi palamuti. Binigay po ito para baguhin tayo. Para baguhin yung ating pagkatao, yung ating pong puso. That's why I challenge you. Every one of you. Sa darating po na week, next week, o kahit itong week na lang, sige, huwag na next week. Kasi marami naman tayong access, may mga access naman tayo may mga Bible naman tayo sa cellphone. I want to challenge each and every one of you. Sana wag mo lang dalhin yung Bible mo. Buksan mo. Buksan mo yung Biblia mo. Huwag ka lang basta mag-highlight ng mga verses. Ito, maganda to. Huwag ka lang basta mag-post ng mga verses. Sana sundin mo rin yun. Sana i-practice mo din yun. Kasi ulitin ko, ang goal, hindi paramihan ng alam na verses sa Biblia. Ang goal ay maging katulad ka ni Kristo. Ang goal ay mas makilala mo si Jesus higit pa sa lahat. Nakatawa mong isipin, di ba? Minsan sa dami ng hero sa ML, kilala mo lahat yun. Pero yung 13 na apostol ni Jesus Christ, o 12 na apostol ni Jesus Christ, baka hindi pa rin alam eh. Hindi pa rin kilala eh. 12 tribes ng Israel, hindi pa rin kilala. Buti pa nga yung ka-chatmate mo na hindi mo nakikita eh. Personal eh. Parang feeling mo, close na kami. Pero si Jesus, na sobrang gusto niyang makilala ka, minsan ayaw natin kilalanin. Because we are too afraid. Or maybe, we are not excited anymore para kilalanin pa si Jesus Christ. The Bible is more than just a book. It is the life. It's the Word of God. Buhay ito. Sabi nga nila, di ba yung Bible? Basic instruction before leaving earth. Minsan nandito na lahat eh. Paano ka mamumuhay? Paano ka maging successful? Ano yung gagawin mo? Nandito na. Hindi mo na kailangan manghula. For the mere fact na every day of your life, nahihirapan ka. Ano ba dapat kong gawin? Nalilito na ako. Lord, hindi ko na kaya. Kasi may ganun prayer natin eh. Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Pero sana bago mo or sa prayer mo, sana mabuksan mo rin naman yung Bible. Kasi baka mamaya, tanong ka ng tanong, yun pala, may sagot na pala si Lord sa mga tanong mo. Hindi mo lang binabasa. Amen? Tayo po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. And maybe today, meron po sa atin dito na realize na mas nakikinig siya sa social media kaysa boses ng Diyos.
Or maybe may iba sa atin dito na allow yung kultura na hubugin tayo higit sa scripture. Iba sa atin, na-realize natin, o nga, nabuksan ko lahat ng app sa cellphone ko, pero except yung Bible. Pero you know what, young people? The beautiful thing is this. Hindi ka kinokondemn ng Panginoon ngayon. Hindi ka kinokondemn. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. In fact, He is inviting you back. Ni-invite ka ng Panginoon na bumalik. Balik ka sa salita niya. Balik ka sa katotohanan. Balik kay Lord. Balik sa Diyos. Kung gusto mong buuin ulit yung buhay mo, back. Balik sa word ni Lord. Kung gusto mo ulit magkaroon ng excitement, yung mauho ka ulit, magutom ka ulit sa salita ng Diyos, balik sa salita ng Panginoon. And if you want to hear God's voice again, or maybe gusto mo na ang boses na marinig mo ay boses ni Lord, mas maging malakas yung boses ni Lord sa buhay mo, back to the Bible. Balik ka sa salita ng Panginoon. Balik ka sa Panginoon. At to close your eyes right now and let me pray for you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, O Diyos. Lord, sa hapong ito, sa gabing ito, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang puso po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, kami po nagkapasalamat sa iyo for giving us your word today, Lord God. Na Lord, dapat kaming manampalataya, dapat kaming magtiwala, dapat kaming iput namin yung buhay po namin, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Maging pundasyon namin sa salita mo, Panginoon. Dahil Lord, ang dami pala, Panginoon, na pwede naming magawa, Panginoon. Unang-una, ito po yung salita mo, Panginoon. Ito po yung boses mo, Panginoon. Lord, babaguhin kami nito, Panginoon. At higit sa lahat, iyahanda kami nito, Panginoon, na mamuhay para sa iyo. Salamat po, Diyos. Lord, kung meron nga po dito, Panginoon, nag-i-struggle sa kailang pananampalataya, Panginoon. Nawa, makita po nilang kalagahan ng pagbabalik sa salita mo, Panginoon. Lord, kung meron nga po dito, Panginoon, na nauuna pang na ibang bagay, Panginoon, na ating atensyon, Panginoon, Lord God, ipakita mo, Panginoon, sa kanya pong buhay, Panginoon. Nagkakaroon na siya nami-miss out niya na, Panginoon, yung mga magandang plano mo sa buhay niya, Lord God, at makabalik siya pang sa salita mo, Panginoon. Lord, we need to go back to your word. Hindi para, Panginoon, maging tama kami. Hindi para may pakita, Panginoon, na nagbabasa na kami ng Biblia, kundi, Lord, higit sa lahat, ma-in love kami umuli sa iyong salita. Ma-in love kami ulit sa iyo. Magkaroon kami ulit ng excitement sa iyo pong mga salita. Magkaroon kami ulit, Panginoon, ng excitement na mas makilala ka pa ng lubusan, Panginoon. At naniniwala po ako, Panginoon, na i-guide mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay because of your word. Lord, salamat po, Panginoon. And it literally, the Bible is more than just a book. Higit ito sa libro, Panginoon. Kundi ito ang siya nagbibigay ng buhay, nagbibigay direksyon para po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagbabago mo. Salamat sa pagkokorek mo sa amin. Salamat sa pagtuturo, Panginoon. We appreciate these things, Panginoon. Dahil even though ang dami namin pagkukulang namin sa iyo, still, ibinabalik mo pa rin kami, Panginoon. It's because alam mo po, Panginoon, na kailangan namin ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po for understanding. So, salamat, Panginoon, every time, sa forgiveness, every time nagkakamali kami, Panginoon. And thank you, Panginoon, for
for accepting us back every time we return to you, Panginoon. Patuloy mo kaming ina-accept sa iyong pagbabalik. Kaya Panginoon, naniniwala po ko, Diyos, nang bawat isa po sa amin may kinakausap ka. Naniniwala po ko, Panginoon, na may babalik sa iyo ng kabataan, Panginoon, ngayong gabi nito. May babalik muli. Mamayang gabi, may bubuksan ulit na Bible. May excite na, Panginoon, sa pagbabasa, Panginoon, yung salita. At may mga excite na, Panginoon, na makakilalanin ka pa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, we thank you and we love you, Panginoon. We honor you. Sa lahat po ng ito, Panginoon, ipinagpupuri na namin, Panginoon, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.